David, bakit nagmamadali? Ethan, ang card na ito ay may 40,000 piso. Anong ibig mong sabihin? Ang 40,000 piso na ininvest mo sa grupo ng konstruksyon, ibinalik ko na lahat ngayon. Mula ngayon, ako na ang magpapatakbo ng site. David, ulitin mo? Sabi ko, kunin mo ang pera at umalis ka. Tapos ka na sa grupo ng konstruksyon. Kaya sinasabi mo, ang grupo ng konstruksyon ay nagsisimula palang kumita at gusto mo akong bilhin ng 40,000 piso? Huwag mong sabihin ng ganyan. Nag-invest ka ng pera. Ibinalik ko na ngayon. Walang kulang kahit 1 sentimo. Si David, ang grupo ng konstruksyon ay nagsisimula palang kumita at kayong dalawa ay hindi makapaghintay na alisin ako. Ethan, huwag kang magpanggap na biktima ka rito. Sa tingin mo marami ka nang nagawa. Magtanong ka sa paligid ng site, sina Joe at ang mga manggagawa. Sino ba talaga ang nagtayo ng gusaling ito ng Laryo Salario? Sino ang araw-araw na nasa site, natatabunan ng alikabok, nasusunog sa araw? Sino ang gumigising ng alas 4 ng umaga para tingnan ang pagbuhos at gising hanggang hating gabi para sa konkreto? Ikaw ba? Ang kliyente ay nagrereklamo tungkol sa schedule. Ang inspektor ay nakakahanap ng pagkakamali. Ako at si David ang laging tumatakbo ng walang tigil. Ikaw, buong araw kang nagmamaneho sa luma mong kotse. Kapag sumipot ka, nakaupo ka sa opisina, umiinom ng tsaa, o isinasama si Ginoong Luis para uminom. Ethan, hindi namin nakakalimutan ang nakaraan. Pero nitong mga taon sa site, si David ko ay pinaghirapan ang sarili. Wala kang ginawang trabaho sa site, kaya bakit ka makakakuha ng kalahati sa pagsabi lang? Wala akong ginawa kahit isang trabaho? Ano ang ginawa mo? Ang ginawa mo lang ay mag-invest ng pera at tumakbo ng ilang mga gawain. Ngayon, kilala na si David ng lahat sa bayan bilang ang boss. Siya ang nagtayo ng site na ito. Siya ang namuno sa mga manggagawa. Ang pangalan ng grupo ng konstruksyon ni David, siya ang nagtayo nito. Siya ang nagpapanatili sa grupong ito ng konstruksyon. Edi magtanong ako sa inyong dalawa. Sino ang kumuha ng kontrata para sa proyektong ito mula kay Ginoong Luis, ang tagapamahala ng proyekto, pagkatapos ng 1 buwang pakikipagtawaran? Ang unang kargada ng rebar, ang unang kargada ng semento. Sino ang nakakuha ng mga iyon sa utang mula kay Ginoong Walsh? Noong dumating ang mga mahihirap na problema sa site, sino ang nagdala kay Joe upang lutasin ang mga ito? Ang mga pinakamapiling inspektor mula sa departamento ng proyekto, sino ang uminom kasama nila hanggang hating gabi para lang maipasa ang inspeksyon? Ano ngayon? Nag-asikaso ka ng ilang bagay, at akala mo upo ka lang at makukolekta ng dibidendo magpakailanman. Walang libreng tanghalian sa mundong ito. Talaga bang wala kang alam sa mga ilang pabor na iyon o nagkukunwari ka lang? Ang pinakamahalagang bagay sa site na ito ay hindi ang manual na paggawa. Ito ay ang mga koneksyon, ang kliyente, ang mga supplier, ang mga foreman. Ito ay ang mga hindi nakikitang channels sa likod ng mga eksena. Siye? Sa madaling salita, hindi mo lang kayang bitawan ang mga dibidendo na ito, di ba? Sige, aalamin ko ng eksakto kung ano ang utang ko sa iyo para sa taon at babayaran ko sa ibang pagkakataon. Ngayon, kunin mo muna ang pera at tawagin nating quits tayo. Kids? David, kinain na ba ng aso ang iyong tinatawag na integridad? David, hindi iyan ang sinabi mo noong mga panahong iyon. Z. Ethan, hindi ko na kaya. Naniningil na ang mga supplier. Naisangla na rin ang bahay. Wala na tayong pera pambili ng gatas ng sanggol. Araw-araw, nakabantay sa pintuan ko ang mga manggagawa. Gusto nila ng pera para umuwi sa bagong taon. Ngayon, hindi na ako nangangahas umuwi. Wala akong mapuntahan. Kung itutulak mo pa ako, tatalon ako sa ilog kasama ang bata o magyayelo kami sa lansangan. Huwag mong sabihing mamamatay ka. Nandito pa ako, di ba? Maruno isto konstruksyon. May pera ako at koneksyon. Hayaan mo akong tumulong sa'yo. Babangon tayo. Ethan, ito na lahat ng ipon mo. Alam mo. Maglalagay ako ng 40,000 piso. Ikaw ang magbigay ng tao, ako ang magbibigay ng koneksyon. Magtatayo tayo ng grupo ng konstruksyon. Hati tayo 50-50. Kung mabigo, ako ang bahala sa lugi. Una, bayaran mo ang mga manggagawa. Walang bawas kahit piso. Pwede kang umutang kahit kanino, pero hindi sa mga manggagawa. Hayaan mo silang umuwi at magkaroon ng masayang bagong taon. Ginoong Luis,
kahit maliit ang grupo namin, ako, si Ethan Hayes, ginagarantiya kong mapagkakatiwalaan mo akong matapos ito. Sa loob ng 1 buwan, 7 hapunan ang ininom ko, kasama si Ginoong Lewis. At 3 beses na karaoke. Ang kontrata ay napirmahan lang noong araw na naospital ako dahil sa pagdurugo ng tiyan. Ethan, ang proyektong ito, ibinigay ko sa iyo sa kabila ng maraming panggigipit. Ang progreso at kalidad, walang dapat magkaroon ng problema. Makatitiyak ka. Ginoong Walsh, maghatid muna ng 5 toneladang rebar at babayaran ko sa katapusan ng buwan. Ethan, kapag humingi ka, hindi ako nag-aatubili. Ihatid na. Pero ginagawa ko itong pabor para sa iyo, Ethan Hayes. Hindi para sa iba. Tatandaan ko iyan. Ethan, kung sa buong buhay mo ay may sasabihin kang isang salita, at ako, si David Chandler, ay hindi sumang-ayon kahit kalahati niyan, hindi ako lalaki. Taglagas 2006, opisina sa site. Taglamig 220, 20, tamilihan ng materyales sa konstruksyon. Ethan, ang grupo ng Rebar ay nangangailangan ng 10 pang tao. Nalulula na kami. Sige, magdadala ako ng dagdag na tao bukas. Ethan, ang susunod na proyektong ito ay ang pinakamalaking proyekto ng ating kumpanya ngayong taon. Kaya mo ba itong hawakan? Kaya ko itong hawakan? Kailan ka ba binigo ni Ethan Hayes? Sige, pirmahan na natin ang kontrata. Nagtagumpay ba ito? Tapos na. Ito ay isang malaking proyekto. Kailangan nating gawin ito ng maayos. David, kapag natapos natin ang trabahong ito, kikita tayo ng malaki. David Chandler, kung nasaan ka ngayon ay hindi dahil mas magaling ka ng kaunti kaysa sa iba. Ito ay dahil hinila kita mula sa putik at inilagay ang hagdan sa iyong paanan. Kahit gaano kataas ang hagdan, si David pa rin ang dapat umakyat nito. Ethan Hayes, tigilan mo ang pag-iisip na ikaw ang tagapagligtas. Ethan, ngayong nasa iyo na ang pera, kalimutan na lang natin ang nakaraan. Magiging pare pa rin tayo kapag nagkita. Pare, noong pinalayas mo ako, bakit hindi mo naalala na magkapatid tayo noon? Kukunin ko ang pera. Hayaan kitang panatilihin ang grupo ng konstruksyon, pero mula ngayon, mag-isa ka na. Kailangan ng rebar o semento. Pumunta ka sa inspektor para sa inspeksyon ng proyekto. Pumunta ka sa kliyente, pirma ng kontrata, kumuha ng pondo ng proyekto. Lahat ikaw ang bahala. Sino ang sinusubukan mong takutin? Kung wala ka, magagawa pa rin namin ang proyekto. Sa bayan na ito ngayon, alam ng lahat na ako ang nagtayo ng grupong ito. Wala ni isa sa mga manggagawang iyon ang maglalakas loob na sumuway sa akin. Kung wala ka, sa tingin mo ba hindi matatayo ang gusali? Kumusta, Ginoong Walsh? Tatawag na sana ako sa inyo. Anong ibig mong sabihin? Hindi ba't laging tayo nag-aayos sa katapusan ng buwan? David, sinabi lang sa akin ni Ethan hindi na siya ang namamahala sa grupo ng konstruksyon. Simula bukas, wala nang utang na rebar at semento para sa iyo. Hindi, Ginoong Walsh. Pakinggan mo muna ako. Si Ethan lang ang kasosyo ko sa negosyo, hindi ikaw. Ano ang problema? Ano ang sinabi niya? Akala ba nila ang dala ko sa kanila ay ang 40,000 piso sa card na iyon? Sayang at ang pinakamahalagang bagay ay itinulak nila palayo gamit ang sarili nilang mga kamay. Ano ang problema? Hindi sumasagot si Ginoong Walsh, si Ginoong Woods din. Kahit si Ginoong Zane, ang supplier ng semento, ay nagsasabing cash on delivery. Walang utang. Hindi ba tayo pwedeng magbayad ng cash? Hindi iyon ang punto. May 12-12 ng manggagawa sa site araw-araw. Kung walang mga channels ng utang at cash lang ang aasahan, saan ka kukuha ng ganoong kalaking likidong kapital? Joe, may kilala ka bang ibang supplier ng materyales sa konstruksyon? Meron, pero hindi kanila pinagkakatiwalaan. Huwag kang makinig sa kanya. Tara, puntahan natin si Ginoong Walsh ng direkta. Ayokong maniwala na tatanggihan niya ang cash sa kanyang pintuan. Ginoong Walsh, tagal na nating hindi nagkita. Maupo ka, David. Ginoong Walsh, pumunta ako rito ngayon para pag-usapan ang rebar. Kailangan na kailangan ito ng site. Pwede bang mag-deliver ka muna ng 10 tonelada? Babayaran ko sa katapusan ng buwan. David, hindi mo ba naiintindihan? Dati akong nagpapautang ng rebar at semento sa site dahil sa respeto kay Ethan Hayes, hindi sa iyo.
Tumawag si Ethan sa akin kahapon at sinabi niyang wala na siya. Kaya linawin natin ang mga bagay-bagay. Mula ngayon, cash on delivery na. Hindi pwedeng kulang kahit isang sentimo. Ginoong Walsh, magkasama na tayong nagtatrabaho ng maraming taon. Hindi mo pa ba ako pinagkakatiwalaan? Magtiwala sa iyo? Ang pagkukontrata ay hindi lang tungkol sa paggawa ng trabaho. Kung hindi mo man lang maintindihan iyan, mahihirapan ka sa hinaharap. Umalis ba talaga si Ethan? Narinig ko na pinalayas siya ni na David at Claire. Ginang Hayes, totoo bang wala na si Ethan? Mula ngayon, kami ni David ang mamamahala sa site ng mag-isa. Kung wala siya, kaya pa rin naming tapusin ang trabaho. At patuloy ang sahod. Saka natin makita kung talagang tuloy-tuloy ang sahod. Kung gayon, sino ang mamamahala sa site mula ngayon? Sino pa? Si David, syempre. Sinong magkokontrata? Siya ang mamamahala. Joe, magsalita ka naman. Kaya pa ba ng site na ito? Ang gusali ay gusali, ang tao ay tao. May mga tao na kayang magtayo ng gusali, pero hindi makapaglatag ng matibay na pundasyon. Ang trabaho sa konstruksyon ay kumikita ng malaki. Ngayong buwan lang, nakakuha tayo ng 136,000 piso. Pagkatapos bawasan ang bahagi ni Ethan, magkano kaya ang kita natin kada taon pagkatapos noon? Kaya pala ayaw niyang bumitiw. Bumitiw sa ano? Hindi niya kayang mawala ang cash cow na ito. Pero okay na ngayon. Naalis na natin siya. Ngayon ang mga libro ay atin na para kontrolin. Anong gagawin mo sa peking libro? Itatago natin ang tunay na ledger para sa atin. Ang kliyente ay nakakakita ng ibang set. Syempre, ang halaga ng rebar ay tumaas ng 40 piso bawat tonelada. Ang semento ay tumaas ng 10 piso bawat tonelada. Ang sahod ng manggagawa ay tumaas ng 4 na piso bawat araw bawat tao. Ang antas ng pag-aaksaya sa mga consumable ay nagbago mula 3% hanggang 10%. Dagdagan ng 11,200 piso para sa rebar. Dagdagan ng 5,600 piso para sa semento. Dagdagan ng 6,800 piso para sa labor. Dagdagan ng 6,000 piso para sa pag-aaksaya. BD, ngayon ang kita ay nagiging mas mababa sa 60,000 piso. Kung sakaling bumalik si Ethan na humihingi ng dibidendo, may sagot tayo. Yan lang ang nasa mga libro. Maniwala ka o hindi. Itong tambak dito ay para sa mga designer bag, damit, at alahas. Itong tambak ay para sa pagbili ng bahay. Sobra na ang mga bag mo. Anong ibig mong sabihin na sobra? Ang asawa ng boss ay may daladalang LV. Wala akong kahit isa. Nandito ako para kunin ang blueprints ng Building 3. Huwag niyo akong pansinin. Sa negosyong ito ng konstruksyon, kahit gaano kataas ang gusali, kung hindi matatag ang pundasyon, walang silbi. Ang perang madaling dumating ay madaling mawala. Joe, bakit hindi ka nagsalita pagpasok mo? PFT. Isang matandang foreman na nagkukunwaring alam ang lahat, nakakasira ng saya. Balewalain mo siya. Sige, 2 buwan na lang at hindi ka na magdadrive ng lumang sasakyan na iyon. Diretso kang mag-switch sa Mercedes. isang Mercedes. Wala pang marami sa bayan ang nagda-drive ng Mercedes. Ikaw na ang una. Tungkol sa mansyon, babalikan ko bukas yung nakita natin dati, yung may hardin. Kailangan nating bilhin iyan maaga o huli. Bukas babayaran ko ang mga manggagawa. Bawasan mo ang bayad at sabihin na hindi pa dumarating ang pondo ng kliyente. Sige, bawasan mo ng 30% ang bawat isa. Gagamitin ko ang natipid para bilhan ka ng bag. Ginoong Walsh, simula ngayon, kung sino man ang pumunta sa inyo, kausapin mo sila ng direkta. Hindi mo na kailangang gawin iyan dahil sa respeto sa akin. Ethan, tatalikuran mo na talaga ito? Akala nila pabigat ako, hindi na ako pwedeng magtagal dito. Simula ngayon, kapag kukuha sila ng rebar, huwag na ilagay sa pangalan ko. Hindi ko gagawin. Simula ngayon, cash on delivery na. Matagal nang hindi pumupunta si Ethan. Ginoong Zimmer, dumaan lang para bumati. Simula ngayon, kung sino man ang umarkila ng kagamitan sa site, singilin mo sila ng makatarungan, ikaw ang magdesisyon. Sige Ethan, kung ano ang sabi mo. Salamat, Ginoong Zimmer. Kailangan mong malaman kung kailan uurong. Mabilis na umatras.
at igagalang ka pa nila. Mabagal na umatras at mawawalan ka ng respeto. Ginoong Zimmer, kailangan ko umarkila ng 2 cement mixers at 5 dump truck. Babayaran sa katapusan ng buwan. David, hindi naman sa hindi kita tutulungan. Pero dati kang umarkila ng kagamitan sa pangalan ni Ethan at sinabi lang niya sa akin na simula ngayon magkahiwalay na ang accounts ninyong dalawa. Kaya kung gusto mong umarkila, sige, magdeposito muna at buwanan ang upa. Ginoong Zimmer, ilang taon na tayong nagtutulungan. Pero yun ay kasama si Ethan. Deposito na 6,000 piso, walang bawas, walang upa. Mga basurang kagamitan lang yan. Umarkila ka sa iba. Pero 5 tinanong ko at pare-pareho lang sila. Deposito o walang usapan. Hindi maganda ang iyong kalagayan sa mga supplier at tindahan ng kagamitan, di ba? David, linawin ko sa iyo, wala na si Ethan at hindi kita pinipigilan kumita. Pero kung maglakas loob kang gumamit ng substandard na materyales para manloko at ako na naman ang sisihin sa site, Aalis na ako. Joe, sobra naman yan. akala mo sobra na yan. Pero kapag bumagsak ang proyekto, malalaman mo kung ano talaga ang sobra. Ang mga ito ay kasama ko sa loob ng 10 taon. Bawat pahina ay kinita sa pamamagitan ng inuman at mula sa pagpupursige sa construction site. Tinalikuran ko ang construction site. Kung kaya mong tumayo ng matatag, ikaw na ang bahala. Ethan, talagang aalis ka na? Kapag wala na ako, kayo na ang magaling na gumawa. David, talaga namang malaking boss ka na ngayon, ha? Puro tadhana lang iyan. Ang mga construction job na ito, hindi naman ganoon kahirap. Ang lahat ay bumabagsak sa kung alam ng mga tao ang mga bagay-bagay. Ang ilang mga tao, akala dahil lang may kilala silang ilang supplier, sila na ang lifeline ng grupo ng konstruksyon. Ngayong wala na ang taong iyon, tuloy pa rin ang construction site. Pero lahat ay nagsasabi na si Ethan ay isang matapat na tao. Matapat? Oo, matapat. Naninikit siya sa 50-50 na dividendo na parang baliw. Peke lang siya. Huwag mo silang pansinin. Anong alam ng mga manggagawa? Umalis na lang si Ethan. Sayang. Hindi madaldal si Ethan. Pero dito sa site nitong mga nakaraang taon, kapag may nasa gipit na sitwasyon, laging tumutulong. Noong nasa ospital ang asawa ni Marcos, nagpahiram siya ng $1,000. Noong hindi kayang bayaran ng anak ni Toby ang matrikula, binigyan niya siya ng advance sa sweldo, walang tanong. Noong huling beses na nasugatan ko ang kamay ko sa rebar, si Ethan mismo ang naghatid sa akin sa ospital. Siya ang nagbayad ng bill. Ngayon may bagong amo. Sino ang nakakaalam kung ano ang mangyayari? Makikita natin. David, naghanap ako sa paligid. Ang East Side Steel Mill ay may murang rebar, 40% mas mura kaysa sa karaniwang kalidad na materyales. May sementong maramihan din sa timog, pero hindi sapat ang grado. Haluin, sino ang makakaalam? Sa tingin mo, pareho ang kalidad? Ito ay gusali, hindi rocket. Basta matitirahan, okay na. Hindi araw-araw nandito ang inspektor. Parehong gusali, bawas ang gastos ng 30%. Iyan ay tunay na pera na diretsyo sa ating mga bulsa. Ang batch na ito lang ay nakakatipid ng mahigit 20,000 piso. Paano kung may magkamali? Ano ang maaaring magkamali? Mas manipis na rebar, mas mababang grado ng semento. Gagana pa rin. Noong nandito si Ethan, lagi niyang gusto ang pinakamahusay. Hayaan ang iba na kumuha ng kita. Mula ngayon, tayo ang magpapatakbo ng site na ito sa ating paraan, ikaw at ako lang. David, huwag kang mag-alala. Ang rebar ay medyo manipis, pero sapat na ito para sa gusaling ito. Iyan na, ibaba na. David, hindi maganda ang rebar na ito. Masyadong mababa ang grado at mali ang diameter at ang sementong ito ay nagkakawatak-watak sa tubig. Saan mo nakuha ang basurang ito?
Anong basura? Lahat ay maayos. Joe, tumigil ka sa pag-arte na parang marunong kang lahat. Seryoso. Magagamit? Bumibitak ang rebar na ito kapag binabaluktot. Walang lakas ang sementong ito. Nagtatayo ka ba ng bahay o isang bitag kamatayan? Joe, ingatan mo ang iyong bibig. Kami na ang namamahala sa site na ito ngayon. Kung hindi mo kaya, Maaari kang umalis. Ikaw ang nagdedesisyon. Pero sinasabi ko sa iyo, kung may magiging mali sa gusaling ito, huwag mong sabihing hindi kita binalaan. anong alam ng matigas na ulong matanda tungkol sa kontrol ng gastos? Walang lakas ang rebar na ito ngayon. Tapakan mo at baluktot lang. Hindi kaya ng timbang. At hindi pa iyon ang pinakamasama. Yung pader na ibinuhos ko, puro honeycombing. Puro, Bakit kayo nagkakatipon dito? Anong ginagawa nyo? Balik sa trabaho. David, walang kwenta ang rebar na ito. Kapag nabaluktot, hindi natutuwid. Hindi natin pwedeng ipagsapalaran ang paggamit nito. Anong ibig mong sabihin? Walang kwenta? Hindi naman sa hindi natin magagamit. Gumagawa tayo ng gusali, hindi rocket. Hindi kailangan maging ganoon ka-exact. Masyadong mababa ang grado ng rebar. Ang semento ay hindi ayon sa standard. Ang buong batch na ito ay kailangang gawing muli. Joe, ano itong kalokohan? Sino ang amo? Ikaw o ako? Kung sasabihin kong pwede, pwede. Makinig ka lang sa akin at magpatuloy sa trabaho. Ikaw, magpatuloy sa pagtali. Ituloy ang pagbuhos ng konkreto. Kung may problema, ako ang responsable. wag mo siyang pansinin. Kapag nakatayo na ang gusali, wala siyang masasabi. Ginong Wright, bakit po kayo narito ngayon? David, wala si Ethan dito. Pinalitan mo ba ang mga materyales? Tingnan mo, ang batch na ito ng rebar ay mas maliit ang diametro at mali ang grado. Kumuha ako ng mga sample mula sa 3 batch. Lahat ay bagsak. At ang mga test block ng konkreto, sinuri ko ang mga ulat mula sa nakaraang 3 araw. Ang lakas ay C20 lang. C30 ang hinihingi ng disenyo. Paano mo naman ito itinayo, ha? Pirmahan mo itong abiso ng pagwawasto. Lahat ng hindi sumusunod na materyales ay dapat alisin sa loob ng 3 araw. Ang konkreto na naibuhos na ay dapat muling suriin ng isang ahensya ng pagsubok ng 2 partido. Babalik ako para sa muling inspeksyon sa loob ng 3 araw. Teka, Ginoong Wright, sobra naman ito. Maliit na pagkakamali lang ito. Walang kaunti sa pambansang pamantayan. Pirmahan mo. May problema. Wala. Nagpapausok lang siya. So, gagamitin ba natin ang mga materyales o hindi? Gamitin. Ituloy ang trabaho. Hindi niya tayo pwedeng bantayan araw-araw. Ginoong Lewis, si Wright po ito. Ang mga issue sa kalidad sa site ni David ay seryoso. 3 araw na ang nakalipas, naglabas ako ng abiso ng pagwawasto. Wala silang ginawa kahit isa. Hindi man lang nila ibinalik ang rebar. Binuhos na lang nila ang konkreto. Ang semento ay galing pa rin sa parehong batch. Gaano ito kasama? Sabihin mo lang sa akin, ang mga diameter ng rebar ay masyadong maliit, masyadong mababa ang grado. Ang mga test cube ng konkreto ay umabot lang sa C20. Ang gusali ay nasa 3 palapag na. Ang 2 palapag sa ibaba ay mga time bomb na. Sige, pupunta ako sa site mismo bukas. Ethan, tungkol sa site ni David. Alam mo ba ang sitwasyon? Wala na ako. Pinaalis niya ako. Alam mo ba na gumagamit siya ng substandard na materyales? Ginong Lewis, binalaan ko siya sa lahat ng kaya ko. Ang natitira ay nasa iyo na para hawakan ayon sa libro. Kita mo yun, David. Oo, medyo nahuhuli tayo nitong mga nakaraang araw. Pero lumipat tayo sa mas murang rebar at semento at nakaipon na tayo ng mahigit $12,000. Sinabi ko sa'yo. Si Ethan, masyadong strikto. Ang totoong pera, hindi galing sa libro. Yung perang walang nakakakita. Kung magpapatuloy tayo nito, sa katapusan ng taon, masasakop nating lahat ng pagkalugi nating nitong nakaraang ilang taon. Masakop ang pagkalugi. Kalimutan mo yan. Una sa lahat, bagong kotse. Ikaw ay isa sa mga nangungunang kontraktor sa bayan. Pagkatapos ng lahat, hindi ka pa rin nagmamaneho ng lumang sasakyan na yan, di ba? Ibig mong sabihin, ipagpalit ng Mercedes? Ano pa? Sino sa mga kontraktor sa bayan ang mayroon? Ikaw ang mauuna. Magmumukha tayong maganda kapag nag-uusap tayo ng negosyo. Ilang taon na natin yang sasakyan. Panahon na para magbago. Ang mga tao umaangat, kaya dapat ang sasakyan din. David, sa ganitong bilis, magkano kaya ang kikitain natin sa katapusan ng taon? Hindi bababa sa $1 milyong. Madali lang.
Bumili tayo ng Mercedes bukas. At tingnan natin ang ilang mansyon. Siya, kahit ano sabihin mo. Claire, ang ganda ng suot mo. Parang artista sa TV. David, yumamang ka na ha. Ang ganda ng sasakyan mo. Maliit na trabaho lang, kumikita para mabuhay. Alam mo, negosyo. Kailangan ko munang kumuha ng maayos na sasakyan para may dating. Wow, mamahaling sigarilyo yan. Ethan, tingnan mo ang bago kong kotse. Iniisip ko, kailangan mong may pagmamalaki dahil ako mismo ang nagtayo ng site na ito. Kailangan kong kumuha ng bagay na akma. Ang ganda ng kotse. Oo naman. Si David may talent kaya niya kumita ng pera mag-isa. Maganda ang kotse. Kung masira ang kotse na ito, pwedeng ayusin. Pero kung gumuho ang gusali, paano mo iyon aayusin? Mas mabuting ingatan mo ang sarili mo. Ano bang sasabihin mo sa kanya, David? Bumalik na tayo sa bayan at tingnan ang mansyon. Ginoong Chandler, ang isang ito ay may hardin at garahe. Ito ang pinakamalaki, pinakamagandang lokasyon. Medyo maganda ang mansyon. Magpapasya na tayo ngayon. Napakabuti ninyo, boss. Hindi marami sa bayan ang nagmamaneho ng Mercedes. Una, magdeposito ng 20,000 piso. Babalik ako sa ilang araw para bayaran ang down payment. Sige, Ginoong Chandler. Gagawin ko agad ang papeles. David, titira tayo sa malaking bahay. Claire, kayo talaga ay nag-e-enjoy na ngayon. Hindi naman mayaman. Sinabi lang ni David na, ngayong gumaganda na ang sitwasyon, hindi na tayo pwedeng maging kuripot tulad ng dati. Ngayon bumili pa tayo ng mansyon sa syudad. David, ang galing mo na ngayon. Simula pa lang ito. Sa loob ng 2 buwan, kapag na-renovate na ang mansyon, isasama ko kayo para tumira ng ilang araw. Alam mo, kung nakatadhana kang yumaman, halata sa isang sulyap, may mga taong nagsisikap, pero wala ring napapala. Ang iba, basta pumalit, lahat ay maayos. David, mayroon kang mga channels. Isama mo kami para kumita ha? Walang problema. Sumama ka kay David at madali ang kumita. Sinabi ko sa iyo na hindi maganda ang rebar na iyon. At ngayon, isa lang ang pumutok. Noong narito pa si Ethan, kahit papaano, disente ang mga materyales. Matibay din ang gusali. Ngayon, si David at Claire ay nagtitipid na lang. Itingnan natin. At kung gagamitin pa nila ang material na ito bukas, aalis na ako dito. Ito ang naipon ng tatay mo. Dagdag pa ang pinagsamang pera ng kapatid mong lalaki at babae, 60,000 piso. Masyadong mababa ang interes ng bangko. Kaya invest namin ito sa inyong construction site. Mas mataas ang dividends kaysa sa inaalok ng bangko. Nanay, huwag kang mag-alala. Tiyak na mas malaki ang kikitain kaysa sa bangko. Cheers lahat. Simula ngayon, sumama ka sa akin at mabubuhay tayo ng sagana. Hoy Ginoong Chandler, tungkol sa down payment para sa iyong mansyon, pwede ka bang pumunta ngayon para bayaran ito? Kung hindi, mawawala ang deposit mo at hindi na ma-reserve ang bahay. Ang opisina ng benta ay iginigiit ang down payment. Bakit mag-aalala? Hindi naman bumagsak ang langit. Magdagdag ka lang ng 2 magandang buwan sa proyekto. Ang pagbayad nito ay napakadali. Gamitin mo muna ito para masakop. Ibabalik natin ito kapag dumating na ang pondo ng proyekto. Hindi ba iyon para sa mga materyales? Utangin mo na lang ang mga materyales. I-hold off mo muna si Ginoong Queen ng kaunti. Bayaran mo siya sa ilang araw. Sige, dadaan ako mamayang hapon para magbayad. David, hinahanap-hanap lang kita. Binasa ko ang report ni Ginoong Wright. Ang rebar ay substandard, ang lakas ng konkreto ay hindi sapat. Sinususpinde namin ang pondo ng proyekto para sa yugtong ito.
Kapag naayos na ito ayon sa pamantayan, saka natin pag-usapan ang bayad. Si Ginoong Lewis at Ginoong Wright ay masyadong mahigpit. Pinapalaki nila ang maliliit na issue. Ang maliit na problema ay hindi maliit kapag gumuho ang gusali. Ang ganda ng kotse. Pero kung ilalagay mo ang enerhiya na iyon sa kalidad ng konstruksyon, mas maganda pa iyon sa anumang kotse. Kung magkamali ang kalidad, Ang kotse na iyon ay para lang sa pakitang tao. lahat ng substandard na materyales ay alisin sa loob ng 1 linggo. Kumuha ng ahensya ng pagsubok ng ikatlong partido para suriin ang mga Ford na bahagi. Babalik ako sa 1 linggo para suriin. Ano ang problema? Sinabi ni Ginoong Luis na nakahold ang pondo ng proyekto. Ang down payment para sa mansyon. Kailangan muna nating bayaran iyon. Aasikasuhin natin ang pondo ng proyekto mamaya. Claire, sobra ba talaga tayong gumagastos kamakailan? Ang down payment ng mansyon, ang Mercedes, ang mga bag mo, ang relo ko, at yan pa ay hindi kasama ang mga materyales sa site. Huwag kang mag-alala. Ang proyekto ay nagbabago araw-araw. Pagkatapos ng tag-araw na ito, magbabalanse na lang ang mga account. Pero ngayon sinabi ni Ginoong Luis na nakahold ang pondo ng proyekto. Mga materyales sa site, sahod ng mga manggagawa lahat ay kailangan ng pera ng maaga. Hindi ba sinabi mong makakaisip ka ng paraan? Sinabi kong makakaisip ako ng paraan. Pero kailangan ng oras yan, alam mo. Ginoong Zimmer, duna ang rental ng equipment ni David. Hindi pa bayad ang noong nakaraang buwan. At duna rin ngayong buwan. Kailan ka makakabayad? Ginoong Zimmer, pwedeng bigyan niyo pa kami ng ilang araw? Iyan ay 16,000 piso sa kabuuan. Kung hindi maayos sa loob ng 3 araw, kukunin ko ang equipment at ipaparenta sa iba. Anong ibig sabihin mo? 3,200 piso sa loob ng 3 araw? Matulog ka na. Pag-iisipan natin yan bukas. David, tingnan mo itong budget para sa proteksyon sa kaligtasan. Ilang libong piso bawat buwan ang gastos. Dagdag pa ang safety nets, hard hats, safety harnesses, at lahat-lahat, mahigit 20,000 piso bawat taon. Makakapagtipid ba tayo dyan? Paano kung may mangyari? Ano bang mangyayari? Hindi gawa sa salamin ng mga manggagawa. Sa loob ng maraming taon na walang safety nets, ayos naman kami. Eh di, pansamantalang itigil ang pag-order ng mga iyan at huwag na ring palitan ang mga hard hats. Ang mga luma ay maayos pa naman. Ayos yan. Kung ano ang matitipid natin, sa atin yan. Mahigit 20,000 piso bawat taon. Isipin mo kung ano ang mabibili natin gamit nun. Kumusta si Gary? Ang binti niya. Baka nabalian siya ng binti. David, 2 araw na ang nakalipas, sinabi ko sa iyo na kailangan ayusin ang mga pangkabit. Sinabi mo na ayos lang, gamitin ng tipid. Ngayon lumuwag na sila. Dumiretso ako at nahulog mula sa taas. Huwag mo akong sisihin ng ganyan. Ikaw mismo hindi nag-iingat sa kaligtasan. Ngayon nahulog ka at gusto mong maningil? David, nagsumbong naman si Gary nung isang araw. Narinig nating lahat. Ano kung narinig ninyo? Hindi mo maayos na isinusuot ang hard hat mo. Hindi mo mismo sinusuri ang mga pangkabit. Kapag may nangyari, sinisisi mo ang boss. Sasabihin ko sa inyong lahat. Ngayon, kayo ang magbabayad ng sarili ninyong medical bills at ibabawas ko ang 2 araw na sahod. Dahil sa pagkaantala ng trabaho. David, tao ka ba? Suko na ako. Kung sino may gusto ng trabahong ito, siya na. Magtrabaho kung saan walang halaga ang buhay, maaga o huli, mawawalan ka ng buhay. David, kailangan mong ipaliwanag ang tungkol kay Gary. Kung hindi, aalis na kami. Sige, lahat. Balik sa trabaho. Pag-uusapan natin yan mamayang gabi. Noong nandito si Ethan, hindi natin kailangang pagdaanan ito. Ethan, talagang bumababa ang mga bagay sa site ni David. Sa konstruksyon, ang mga materyales ay isang layer, ang mga tao, ang pangalawa, ang morale ang ikatlong layer. Kung may nawawalang layer, babagsak ang kabuuan. 20 taon na akong nasa mga construction site. Unang beses ko palang nakakita ng ganito. Ang rebar ay manipis na parang alambre. Masyadong mababa ang grado ng semento at ayaw nilang palitan ang kalawanging safety carabiners. Sinabi ko sa kanya,
pero hindi siya nakikinig. Magsabi ang mga manggagawa at sisigaw lang siya sa kanila. Ethan, hindi mo ako nakita na nahulog sa scaffolding. Ang mga unang salita niya ay hindi para tanungin kung gaano ako nasaktan, kundi para sabihin na ginagago ko siya. Gary, kasalanan ito ni David. Pero hindi na ako ang namumuno sa grupo. Alam kong hindi ka na namumuno, pero ngayon naiintindihan ko na. Kaya naman ilang taon na ang nakalipas, iginagalang ka ng mga manggagawa. Ngayon tingnan mo si David. Naging sobrang yabang niya. Hindi lang bumaba ang kalidad ng trabaho, kundi bumaba rin siya bilang tao. Nagtataka ako kung tumatanda na lang ba ako at nalilito, o sobrang pihikan lang. Pero nang marinig kita ngayon, sa wakas kumbinsido na ako. Gary, kamusta ang binti mo? Walang bali. Napunit ang litid. Mga 1 buwan bago gumaling. May sapat ka ba para sa gastusin medikal? Kung wala, mayroon akong konti. Okay lang, sabi ni David. Ibilang na lang kapag dumating ang pondo ng proyekto. Maaari akong maghintay. Nag-aalala lang na baka hindi dumating ang mga pondong iyon. Gary, kung kailangan mo ng tulong, magsabi ka lang. Tutulong ako kung kaya ko. Ethan, kung magkakaroon ka ng bagong proyekto, isama mo ako. David, tingnan mong mabuti ang ulat ng pagsusulit na ito. Ang tensile test ng rebar ay pumutok sa unang baluktot. Ang elongation rate, talagang hindi katanggap-tanggap. Ang compressive strength ng test block ng konkreto ay 60% lang ng grado. Nagtatayo ka ba ng bahay o nag-iipon ng mga block? Ginoong Lewis, baka problema ito sa test batch. Gawin natin ang muling pagsusulit. Hindi na kailangan ng retest. Ito ang huling abiso ng pagwawasto mo. Sa loob ng 1 linggo, lahat ng hindi sumusunod na bahagi ay dapat gibain at itayong muli. Susuriin ko muli pagkatapos ng 1 linggo. Hindi umabot sa pamantayan. Natapos na ang kontrata. Hindi ka makakakita ng kahit 1 sentimo ng pondo ng proyekto. Ginoong Lewis, masyadong mahigpit ang 1 linggo. Kulang kami ng mga manggagawa. Bukod pa riyan, kailangan naming mag-order muli ng mga materyales. Problema mo iyan. Magiging sapat ba ang 1 linggo? Kailangan, kahit hindi namin kaya. Tumigil kayo sa pagtitig. Bumalik sa trabaho. Hindi pa umaalis si Joe. Matatapos na siya. At hindi na siya babalik. Anong ibig sabihin nun? Nakaraan na yan. Dati akong pumupunta rito sa gabi dahil komportable ako. Alam kong maayos ang gusali. Ngayon, pumupunta ako dahil natatakot akong bumagsak ito kahit kailan. Pati ang mga manggagawa ay nagrereklamo sa murang materyales dito. Pabayaan na ang kliyente, hindi lang ito tungkol sa materyales. Kapag naging baluktot ang puso ng tao, sa huli, ang buong gusali ay nagiging baluktot. David, nasabi ko na ang aking sasabihin. Kung makikinig ka o hindi, nasa iyo na yan. Ano ang sinabi ni Joe? Noong nandito si Ethan, busy kami, pero okay naman ang pakiramdam. Kung may sira ang materyales, ibabalik namin at aayusin ang usapan ng lantad. Ngayon iba na. Ngayon, para bang may utang sa kanila ang lahat ng malaki. Kukurutin nila tayo hanggang sa huling sentimo. Kahapon, nanghiram ako ng wrench at pinapirma ako ni Claire ng IOU. Sa susunod, kailangan pa ba kaming humingi ng permiso para umihi? Ha ha ha. Foreman, magsalita ka naman. Gaano pa kaya tatagal ang site na ito? Kung ganito ang magpapatuloy, sa anumang araw, magkakawatak-watak na ang grupo. Baka maganda na rin ang magkawatak-watak. Mas mabuti kaysa gumuho ang gusali at mamatay tayong lahat. Tatanungin ko si Joe mamayang hapon kung saan siya nagtatrabaho. At least kay Ethan, safe ang pakiramdam. Sasama ako. Kung aalis kayong lahat, hindi ko kayang hawakan ito ng mag-isa. Kung aalis tayo, sabay-sabay tayong aalis. Sa trabaho sa konstruksyon, hindi ka pwedeng maging katulad ng iba na nagpapaikot-ikot para lang ibigay ang isang magandang alok.
Kung ang isang tao ay hindi talaga para sa yaman, hindi mo siya mapipilit na magkaroon nito. David, hayaan mong sabihin ko ito. Nagsisimula ka palang gumawa ng pangalan para sa sarili mo. Huwag mong gamitin si Ethan para umangat. Magpakita ka ng desente. Bantayan mo ang iyong bibig. Ginoong Wright, sino sa tingin mo kung sino ka? Sinusubukan mo bang turuan ako kung paano mabuhay? Ginoong Wright, si David ay sobra na ang inom. Pakiusap, huwag mo sanang personalin. Halika, umupo ka at uminom. Hindi ako lasing. Ginoong Wright, wala ka lang. Ako, si David Chandler. Nakarating ako sa kinatatayuan ko ngayon sa sarili ko. Hindi dahil sa kawanggawa ng iba. David, tama na. Sabihin ko sa iyo, itatayo ko ang gusaling ito kahit paano ko gusto. Magulat ka man o hindi, wala akong pakialam. Kung gusto ng departamento ng proyekto na palitan ako, sige lang. David, sobra na yan. Sabihin ko sa'yo. Sa ugali mo, hindi ako makapaniwala sa trabaho mo. Ire-report ko ito sa departamento ng proyekto. Ginoong Wright, pakihinaan po. Lasing na lasing si David. Hayaang ako na ang humingi ng tawad para sa kanya. Ang kalidad ay nagsisimula sa pagkatao. Sinisipa mo pa ang nagpakain sa'yo. Hindi kita pinagkakatiwalaan na magtayo ng ligtas na gusali. Ethan, tinulungan mo siya dati. Wala siyang utang na loob. Ngayon, mas malala pa. Ngayon gusto niyang sumuong sa hukay mismo. Walang makakapigil sa kanya. Dara na. Nagbago na siya. Hindi magdamag. Unti-unting nabubulok mula sa loob. Sa oras na mapansin mo, huli na. Ginoong Wright? David, baliw ka ba? Ang pagmamakaawa kay Ethan ay isang bagay. Ngunit ang pagmamakaawa sa inspektor, paano makakapasa sa inspeksyon ang proyekto natin? Inspeksyon? Aasikasuhin natin ang inspeksyon mamaya. David, hindi mo dapat sinabi yun. Nasabi na. Ano bang magagawa niya sa akin? David, 3 araw na ang nakaraan, binigyan kita ng ultimatum. Sinabi ko sa iyong gawing muli ang trabaho sa loob ng 1 linggo. Ngayon, ika-4 na araw na. Kaya sabihin mo sa akin, gaano na ba talaga ang nagawa mong muli? Ginoong Lewis, kulang ako sa mga manggagawa. At wala pa ang mga materyales. Bigyan mo lang ako ng ilang araw pa. Ang haliging ito ay baluktot pa rin. Ang batch na iyon ng substandard na rebar ay nakatambak pa rin doon. Ang mga sample ng konkreto ay pumapalya pa rin. Ito ba ang tinatawag mong rework? Anong sinusubukan mong gawin sa akin? Ginoong Lewis, sumusumpa akong tatapusin ko ito sa loob ng 3 araw. Pangako mo? Sinabi mo rin iyan noong nakaraan. Makinig ka, may 3 araw ka. Babalik ako para inspeksyonin sa loob ng 3 araw. Kung ganito pa rin ito, automatikong tatapusin ang kontrata. Wala ni 1 sentimo ng pondo ng proyekto. Seryoso ako. Ginoong Lewis, pakiusap, isa pang pagkakataon. Binigyan na kita ng pagkakataon. 3 araw. Nasa iyo na. Uy, lahat, lumapit kayo. May sasabihin ako. Simula ngayong araw, babawasan ng karagdagang 20% ang sahod ng lahat ng manggagawa. Mahigpit ang pondo ng proyekto. Mangyaring unawain. Ano? Atrasado na ang sahod? Ngayon babawasan pa? Ang sahod noong nakaraang buwan ay 10 araw na huli. Ngayong buwan, binabanggit mo na naman ang pagbawas. David, gamitin mo ang konsensya mo. Tiniis ka namin ng sobrang tagal. Kung hindi ka magbibigay ng tuwirang sagot ngayon, magsasagawa kami ng welga. Walang duda. Lalayas na kami. Lalayas na. Wala kaming makukuhang kahit 1 sentimo. Kayo na ang bahala. Ibalik nyo ang aming pinaghirapang pera. David, bigyan mo kami ng tuwirang sagot tungkol sa sahod. Kailan mo ba talaga kayang magbayad? Huwag mag-alala. Kapag dumating na ang pondo ng proyekto, babayaran ko kayo agad. Pero ngayon, walang pera, kaya walang saysayang magsalita. Tama na.
tumigil na kayo sa pagtayo. Bumalik na lahat sa trabaho. David, talagang hindi natin magagamit ang batch na ito ng rebar. Pumuputok agad kapag binabaluktot. Sobrang delikado. At masyadong mababa ang grado ng konkreto. Puno ng honeycombing ang mga pader na ibinuhos natin. Kailangan ding palitan ang mga pangkabit ng scaffold. Hindi pa gumagaling ang sugat ni Gary. Kung hindi mo ito aayusin, aalis na kami. Tigilan na ang pagtatalo. Tigil na. Ang deadline ang mahalaga. Magtrabaho muna kayo at makukuha ninyo ang bawat sentimo ng sahod. Yang David mo, ilang beses mo na bang sinabi yan? 2 buwan na kaming hindi nasusweldo at wala kang pakialam sa kaligtasan. Kung hindi mo kami bibigyan ng direktang sagot ngayon, aalis kaming lahat. Anong klaseng paliwanag ang gusto mo? Una, bayaran mo kaming lahat ng atrasadong sahod. Pangalawa, magbigay ng tamang kagamitang pangkaligtasan. Pangatlo, lahat ng substandard na materyales ay dapat alisin. Naniningil ka na ngayon? Sino ka ba sa tingin mo? Makukuha ninyo ang sahod kapag dumating na ang pondo ng proyekto. Ngayon, bumalik na sa trabaho. David, hindi kami pwedeng magtrabaho ng ganito. Dalawang buwan ng atrasado ang sahod. Walang kaligtasan. Basura lahat ng materyales. Nasa ospital pa si Gary. Hindi mo man lang babayaran ang kanyang hospital bills. Sino man ang gusto ng trabahong ito, kunin niya. Kung aalis kayo ngayon, papatayin ninyo ako. Bukas ang deadline. Mahalaga ang buhay mo. Mahalaga rin ang aming mga buhay. Tara na. Bumalik kayo. Lahat kayo. Bumalik. Tapos na tayo. Wala na. Paano tayo naging ganito? Bukas ang deadline. Pagdating ni Ginoong Lewis dito, ano ang ipapakita ko sa kanya? Kasalanan ito ni Ethan. Siguradong siya ang nagmamanipula sa likod. Inalis niya lahat ng mga supplier. Kung hindi, paano tayo naging ganito? Tama na. Tumigil ka na sa pagsasalita. Pupunta ako sa labor market mamayang hapon at kukuha ng mga arawang trabahador. Magtatrabaho tayo ng palihim ngayong gabi. Ayusin lang ang ibabaw. Baka hindi mapansin ni Ginoong Luis. Kaya ba nating magtrabaho buong gabi ng ganito? Kakayanin ba ng mga trabahador na iyon? Hindi ko na kayang alalahanin iyan ngayon. Kung hindi natin gagawin itong sugal, talagang tapos na tayo. Pakinisin ang mga baluktot na haligi at ang honeycombing gwen sa ibabaw. Tagpiin ang semento. Bilis! Oy. David, ang mga pangkabit na ito ay hindi maganda sa simula pa lang at hindi tayo makakita sa gabi. Baka dapat na tayong tumigil. Bobo! Darating si Ginoong Luis para sa muling pagsusuri bukas. Kung hindi natin matatapos ngayong gabi, patay tayong lahat. $20 dagdag bawat isa. Tumawag ng ambulansya. Tapos na. Si Ginoong Lewis bukas. David, tingnan mo ang gulo na ginawa mo. Iniwan mo ako sa napakagulong sitwasyon. Ito ba ang explanation mo? Ginoong Lewis, kagabi ay sinubukan kong magtrabaho ng hating gabi. Tama na. Kanselado na ang kontrata. Simula ngayon, wala ka na sa proyektong ito. Wala sa mga nagawa mo ang tatanggapin. Wala kang makukuhang kahit isang sentimo sa pondo ng proyekto. Makakatanggap ka ng balita mula sa abogado ko. Ginoong Lewis, bigyan mo pa ako ng isang pagkakataon. Ilang beses ba kitang binigyan ng pagkakataon? Una,
Nagpadala ako ng abiso ng pagwawasto. Sinabi mong aayusin mo. Pangalawa, nagbigay ako ng ultimatum. Sinabi mong aayusin mo. Pangatlo, may 3 araw na lang natitira. Sinabi mo pa ring aayusin mo. Binigyan kita ng mga pagkakataon, pero sinayang mo ang mga iyon. Noong araw na umalis si Ethan, hindi na sana ako nagtiwala sa iyo. Ginoong Walsh, Ginoong Zimmer, Ginoong Quinn, pasok kayo, maupo, uminom ng tsaa. David, narinig ko na pinalayas ka ni Ginoong Lewis sa site. Kaya ngayon, babayaran mo na ang utang sa rebar. Ginoong Walsh, bigyan lang ako ng ilang araw pa. Naghahanap ako ng bagong proyekto. Bagong proyekto? Alam ng buong bayan na gumamit ka ng mumurahing materyales. Nagkaroon ng aksidente. Sino ang mangangahas na kunin ka? May utang kang 16,000 piso para sa semento. 4 na buwan ng overdue. David, hindi ba't nagmamaneho ka ng Mercedes at nakatira sa mansyon? Paano ka pa may utang sa amin ng maliit na halagang ito? Ginoong Quinn, ito si David. Medyo gipit ako ngayon. Bigyan mo ako ng ilang araw. Sige, ilang araw lang. Noong nakaraang buwan, sinabi mo na ilang araw. At noong bago iyon, pareho rin ang sinabi mo. Wala akong pakialam. Kailangan ko ng diretsahang sagot ngayon. David, ayokong mag-away tayo dahil dito. Ito ay liham ng abogado. Kung hindi ka magbabayad, dadalhin ka namin sa korte. Ikaw ang bahala, Ginoong Walsh. Titingnan ko kung ano ang magagawa ko. 3 araw na lang. Kung hindi namin makuha ang pera sa loob ng 3 araw, magkikita tayo sa korte. Hahaha. David, tungkol kay Gary, wala ka pang binabayad na kahit 1 sentimo sa kanyang mga gastusing medikal. Kung hindi ka magbabayad ngayon, hindi kami aalis. Wala na talaga akong natitirang pera. Noong nagmamaneho ka ng Mercedes na iyon, bakit hindi mo sinabing wala kang pera? Noong binili mo ang mansyon na iyon, bakit hindi mo sinabing wala kang pera? Ito ang iyong post sa WeChat noong nakaraang buwan. Mercedes, mansyon, isang mamahaling relo. Kilala ka ng buong bayan. Ginoong Chandler, ang malaking gumastos. Magbayad, magbayad. Wala talagang pera si David. Narinig mo ang aksidente sa site. Aksidente. Noong gumagamit ka ng mumurahing materyales, bakit hindi mo naisip na maaaring mangyari ang aksidente? Kung permanenteng nasira ang binti ni Gary, ikaw ang sasagot sa kanya habang buhay. Magbayad, magbayad, magbayad. David, kinuwenta ko na. Rebar at semento, 44,000 piso. Sahod ng mga manggagawa, 36,000 piso. Natitira sa pagsasaayos, 10,000 piso. Renta ng kagamitan, 6,000 piso. Paano nangyari yan? Kumusta naman ang pondo ng proyekto? Wala na ang pondo ng proyekto. Sabi ni Ginoong Luis, wala sa natapos na trabaho ang makakapasa sa inspeksyon. Hindi siya magbabayad kahit 1 sentimo. At may utang tayo sa kliyente ng 76,000 piso sa likidasyon ng pinsala. Saan tayo kukuha ng 76,000 piso? At ano ang tungkol sa 60,000 piso mula sa bahay ng aking mga magulang? Lahat ay nasayang. David, tapos na ba tayo? Ginoong Chandler, ito ang kumpanya ng renovasyon. Ang bayad para sa pagsasaayos ng iyong mansyon ay dapat na. Ito ay malinaw na nakasaad sa kontrata. Kung hindi ka magbabayad, titigil kami sa trabaho. At sisirain namin lahat ng ginawa namin. Ginoong Lawson, bigyan mo lang ako ng ilang araw pa. Pinalawig na namin ang deadline ng 3 beses. Una, sinabi mong naghihintay ka ng pondo ng proyekto. Pangalawa, sinabi mong naghihintay ka ng settlement ng kliyente. Pangatlo, sinabi mong maghintay pa ng kaunti. Kaya kong maghintay. Pero hindi, kaya ng kumpanya. Ginoong Lawson,
Ilang araw pa lang, aayusin ko ito. Ginoong Chandler, hindi naman sa hindi ako nagtitiwala sa iyo, pero nagkaroon ng aksidente ang iyong site. Alam ng buong bayan iyon. May mga boss din ako sa itaas. Ang boss ko ay hindi maghihintay. Kung hindi ka magbabayad bukas, huwag mo kaming sisihin kung gagamit kami ng dahas. Ginoong Lawson, noong sinimulan namin ang trabahong ito, may pagkakataon ba na hindi ako nagbayad? Ginoong Chandler, iyon ay noon, ito ay ngayon. Kung hindi ko makuha ang pera bago magtanghali bukas, papasabakin ko ng mga tauhan ko. Nasabi ko na ang kailangan kong sabihin. Nasa iyo na ang desisyon. David, Hindi na sana natin binili ang mansyon na iyon. ano ang silbi ng pagsasabi niyan ngayon? David, ibenta mo na lang ang sasakyan. At ang mga relo at alahas na iyon. Bayaran muna ang ilan sa utang. Hindi ko maibebenta ang sasakyan. Ano kaya ang sasabihin ng mga tao? Paano ako lalabas at magbibid para sa mga proyekto? Anong proyekto ba ang meron ka ngayon na pagbibidan? Tingnan mo ang sitwasyon natin ngayon. Mayabang ka pa rin? Mananatili ang sasakyan. Kung ibebenta ko iyan, wala na akong matitira. E paano mo babayaran ang utang? Idedemanda ka ni Ginoong Walsh sa loob ng 3 araw. Araw-araw, hinaharangan ng mga manggagawa ang pinto. Darating bukas ang kumpanya ng renobasyon para i-dismantle. David, gumising ka. Isip-isip muna. Sandali lang. Tumakas na lang tayo. Magsimula sa ibang lugar. Pero wala tayong pera. May mga rebar at semento sa site. 2 cement mixer at scaffolding. Ibenta ang lahat ng iyan at makakakuha tayo ng mga 20,000 piso. Hindi ba iyon illegal? Kung hindi tayo tumakas, mamamatay rin tayo. Ang pagtakas ay nagbibigay sa atin ng pagkakataong lumaban. Bukas ng gabi, lilipat tayo. Kukontakin ko ang black market scrapyard. Pag nakuha na natin ang pera, aalis tayo agad ng gabing iyon. Ginoong Chandler, ang batch na ito ng rebar ay hindi maganda ang kondisyon. Kalawang lahat, 4,000 piso ang pinakamataas. 4,000, sige, kunin mo na lang. Yung 2 cement mixer ay pwedeng gawing scrap lang. 600 piso, deal. Lahat ay dapat mawala ngayong gabi. David, talaga bang ibebenta natin lahat ng ito? Kung hindi natin ibebenta, hahayaan na lang natin kunin ng mga creditors. Bilangin mo at tapos na. David Chandler, ibinenta mo na lahat sa site at balak mong tumakas? Hoy, Ginoong Walsh, bilisan mo. Si David Chandler ay nagbebenta ng kagamitan sa site at tatakas na. Tinawagan na namin ang pulis. Hindi ka makakatakas. Hindi ako tatakbo. Ginoong Walsh, anong ginagawa mo? Ibinenta mo lahat sa site. Nasaan ang pera? Sinabi ko sa iyong huwag. Tapos na. Kunin mo ang TV. Kunin mo ang refrigerator. Mangyaring mag-iwan ng para sa mga bata. Mag-iwan? Paano noong binawasan mo ang aming sahod? Bakit hindi mo naisip ang aming mga anak noon? David, huwag mo kaming sisihin sa pagiging malupit. Ikaw ang unang nagpakita ng walang awa. Kasalanan mo lahat.
Kung hindi dahil sa patuloy mong pagpilit sa akin na lumipat sa murang materyales at pagtataboy kay Ethan, hindi tayo makararating sa kinatatayuan natin ngayon. Sinisisi mo ako. Hindi ba gusto mo ng mas malaking hati noon? Ikaw ang pinakamasigasig na paalisin si Ethan. Nakalimutan mo na ba ang sarili mong sinabi? Sinabi mo na tayo ang magdidikta sa grupo ng konstruksyon. Ngunit wala ka kundi isang malas. Simula ng pakasalan kita, walang naging tama. Malas ako. Tingnan mo ang salamin, bakit hindi? Noong nandito si Ethan, nasa atin ang lahat. Pagkatapos mong pumalit, wala na tayong anuman. Hindi mo man lang mapigilan ang isang manggagawa. Hindi ka man lang makapagtayo ng gusali ng tama. Anong klaseng boss ka? Sige, tamaan mo ako. Wala ka kundi isang duwag na nananakit ng babae. Pwede bang maging mas kahiya-hiya pa ito? David, ayon sa investigasyon, ang aksidente sa pagguho ay dulot ng hindi pamantayang rebar at pangkabit at malubhang pagkabigo sa pamamahala ng kaligtasan. Ikaw ang tagapamahala ng site, kaya hindi maikakaila ang iyong pananagutan. Nakatanggap din kami ng mga ulat na ibinenta mo ang mga natirang kagamitan at materyales mula sa site para sa malaking pera. Nagtipid ka, nagpeke ng mga record, at tinakpan ang mga issue sa kalidad. Ipagpapatuloy namin ang karapatang panagutin ka sa paglabag sa kontrata at humingi ng kabayaran. Ako, ilang taon ba ang haharapin ko? Nasa korte iyon. Dalhin siya. David. Narinig ko na nahatulan si David ng ilang taon. Hindi bababa sa 3 hanggang 5 taon. Uy, nasa tuktok siya noon. Nagmamaneho ng mamahaling kotse, bumibili ng mansyon. Ngayon, tingnan mo, wala na lahat. Nakita ko sa balita. Ano? Kriminal na kapabayaan? At pagnanakaw at pagbebenta ng kagamitan sa site. Nakulong siya ng 3 taon. Ang kanyang mga magulang ay nakatira pa sa nayon. Paano na lang sila makakaahon sa hiya? Ang kasakiman ay walang hangganan. Napakabuti ni Ethan sa kanya. Pinalayas niya pa rin siya at nauwi sa pagsira sa sarili. Narinig ko na ang pamilya ni Claire ay nagkakagulo. Nanghiram sila ng 60,000 piso. Lahat nawala. Nanay. Hayaan mo akong tumira ng ilang araw. Tumira? Kailan mo babayaran ang 60,000 piso na utang mo sa amin? Nanay. Ang perang iyon ay investment, di ba? Investment? Anong investment? Sabi mo tiyak nakikita iyon. Kaya inilagay namin ang aming ipon sa buhay. Ngayon nasa bilangguan siya. Wala na ang pera, nanay. Wala akong mapuntahan. Ikaw ang may kasalanan nito. Kasal ka na. Bahala ka sa sarili mo. Umalis ka. Anong sinabi mo? Hindi ko na kaya. Pinadala ko ang bata sa mga magulang mo sa probinsya. Pirmahan mo na ito. Umalis ka. Pasensya na. Ethan, Joe. Pasensya na, Ethan. Mali kami noon. Binigo kita. Nakaraan na iyon. Anong plano mo ngayon? Pupunta ako sa Timog para maghanap ng trabaho. Ang bata ay nakatira sa probinsya kasama ang kanyang mga lolo't lola.
Ethan, Joe. Nagkasala ako sa inyong dalawa. David, tumayo ka ng matuwid. Magsimulang muli kapag lumabas ka. Ethan, hindi mo ba ako galit? David, sa buhay na ito, pwede kang umutang ng pera, pero hindi ng pabor. Sinunog mo na ang tulay, dahil ginamit mo na lahat ng magandang loob. David, may kakayahan ka pa. Pwede ka pa ring magtrabaho paglabas mo. Pero tandaan mo, integridad bago ang negosyo. Bagong tao? Ano ang pangalan mo? David, Nakagawa ka na ba nito dati? lahat. Nagawa ko na lahat. Kung gayon, simulan mong magbuhat ng mga laryo. $16 isang araw. Dati po ba kayong nagtatrabaho sa konstruksyon? Suriin ang kalidad ng batch na ito ng rebar. Ibalik ang mga hindi pumasa. Hindi tayo nagtitipid sa ating mga proyekto. Si Ethan ay pareho pa ring Ethan. Kilala mo siya? Hindi kita kilala. Ang isa. Joe. Wala ka na. Bakit hindi ka pumunta kay Ethan? Ako. Labis akong nahiya. May galing ka pa. Huwag mong sayangin. Kulang ng tauhan si Ethan. Puntahan mo siya. Siya, tatanggapin pa ba niya ako? Subukan mo. Hindi mo malalaman kung hindi mo susubukan. David, ang magkamali sa buhay ay hindi dapat katakutan. Ang dapat mong katakutan ay ang kawalan ng tapang na itama ang mga ito. Ethan, labas na ako. Gusto kitang trabahuhan. Hindi ko kailangan ng pera, pagkain lang. David, alam mo ba kung saan ka nagkamali? Nakalimutan ko ang aking pinagmulan. Naging sakim ako. Binigo kita. Ang sinira mo ay hindi ang iyong husay. Iyon ay ang respeto na handang ibigay sa iyo ng mga tao. Alam ko. Pumasok ka bukas. Magsimula ka sa pagbuhat ng ladrilyo. Hindi magbabago ang sahod mo. Ethan, Huwag mong subukang maging malapit. Gawin mo lang ang trabaho. Tandaan mo, kailangan mong bayaran ang utang mo. Hanggang sa mabayaran. Sa buhay na ito, ang pinakamahalagang bagay ay hindi ang dami ng pera sa iyong bank account. Ito ay ang tiwala na handang ibigay sa iyo ng iba. L, ang respeto na ibinibigay nila sa iyo. Kapag nasira, sira na. Ngunit kung tunay kang nagsisi, hindi pa tapos ang landas.